Isa sa mga pinakaunang bagay na binabanggit ko lagi sa OrgChem, lalo na sa mga nagsisimulang estudyante ay konti lang actually yung elements or atoms na makikita natin sa organic compounds. Malaking bagay yon kasi baka isipin ng iba, hala, ilan sa mga 100 plus elements po ba sa periodic table ang makikita natin? Actually, ang sagot ko halos 10 lang, no? At i-discuss ko yung mga yon dito. Ngayon, sa konti na elements na makikita natin, ang pinaka-importante, kaya siya uunahin ko, ay si carbon. Kasi si carbon, ang madalas na iniisip natin sa organic compound. Or pag organic compound, dapat daw meron siyang carbon o mga carbon. Una, si carbon ay merong atomic number na 6. No? So, maalala natin, yan yung kanyang arrangement sa periodic table. Di ba? So, hydrogen, atomic number 1, helium, atomic number 2, lithium 3, tapos, fast forward, si carbon, yung 6. Ngayon, alalahanin din natin, ang atomic number niya ay katumbas din ng dami ng kanyang protons. So, pwede nating sabihin si carbon may 6 na proton. Pero, kailangan rin, para maging neutral siya, magkasing dami yung proton sa electron. So kung 6 yung proton niya, dapat 6 din ang kanyang electron. Magfo-focus tayo sa pag-discuss ng electrons ng mga atoms natin kasi yung electrons yung madalas na importante sa chemical reactions. No? Para i-expand pa ito, tandaan natin sa GenChem, yung mga electrons na to hindi pantay. Meron tayong electron configuration na tinatawag. So alalahanin kay carbon, yung 6 na electron na yan, ang configuration niya ay 1s2, 2s2, sana may iba nakakaalala na, 2p2, di ba? Malalaman natin na tama yung configuration natin kung lahat ng mga naka-superscript, yung mga nasa taas na number, pag in-add mo, katumbas nito. So 2 plus 2 plus 2, 6. Ayan, tama. Tapos yung mga 1 at 2, ito yung mga tinatawag natin na energy level niya, no? Tapos yung S at P, yan yung ating tinatawag na orbitals, no? Tapos, kumbaga, 'di ba, kung ito yung 1 or energy level number 1, kung ito yung nucleus ng isang atom, ito yung first energy level, so ito yung 1 na to. Tapos itong 2, mas nasa labas. Tandaan natin, yung pinaka nasa labas na energy level, may tawag rin diyan. Ang tawag dito ay ang valence, no? So, pwede nating sabihin na basta may number 2, ang tawag natin sa mga to ay valence. Okay? So, yung electrons na to, saka to, ay mga valence electrons. So, pag tinanong ka dito, ilan ang valence electrons ni carbon? Hindi 6, kasi hindi naman lahat ay valence. Ito lang. So, hindi kasama to. So, ito lang, 2 plus 2, 4 lang ang valence electrons niya. Ngayon, importante to. Imagine natin, sabihin natin, ito yung 4 na electrons ni carbon. Alam natin na hindi 4 lang dapat ang nasa valence ng isang atom. Dahil sa GenChem, alalahanin, meron tayong tinatawag na octet rule. Tama ba? Na ang octet rule sinasabi, para daw maging stable, o sabihin natin masaya, ang isang atom, dapat daw octa, meaning 8, dapat may 8 o may 8 na electrons sa valence. So ibig sabihin, tanungin natin si carbon, ikaw ba? 8 ba? 8 ba ang valence mo? Siyempre hindi kasi 4 lang. So ilan ang kulang para maging 8? E di basic, math natin. 8 minus 4, so 4 pa ang kulang. Tapos yung 4 na yon, pwede nating isipin, manggagaling yon sa ibang mga atoms. Okay? Tapos, every time na may pair tayo, isang electron kay carbon, tapos ito electron ng ibang bagay, magkakaroon ng chemical bond. So, ibig sabihin, kung meron akong 4 na pares ng electron ni carbon at electron ng ibang bagay, pwede actually ako magkaroon ng 4 na bond. So, ibig sabihin, si carbon, meron siyang kapasidad gumawa ng 4 na bonds. Or yung technical term para dito ay tetra. Tetra meaning 4, tetravalent. Kaya sa OrgChem, importante, pag may nakita kang carbon at wala siyang charge, hindi siya positive, hindi siya negative, automatic isipin mo 4 yung bonds niya kahit hindi siya halata. Kasi minsan hindi siya halata. Okay?
Ngayon, hindi lang naman si carbon ang tanging element na didiscuss natin. I-discuss natin yung katabi niya, si nitrogen. Dahil katabi lang si nitrogen, add lang tayo ng isa sa number niya. So si nitrogen ay atomic number 7. So ibig sabihin, 7 din, 7 din ang kanyang valence electrons. So, ang magiging configuration niya, okay, is 1s2, 2s2, 2p3 na, di ba? 2 plus 2 plus 3, magiging 7. Yung, yung sum. So, tama to. Tapos, ito yung valence ni nitrogen. So, pag tinanong ka, ilan ang valence electrons si nitrogen? E di, itong nasa taas, 2 plus 3, e di 5 valence electrons. Or pwede mo isipin, si nitrogen lamang na naman ang isa kay carbon, so dapat pati valence niya din. Okay. Kayo bahala kung paano niyo siya alalahanin. So dahil dyan, meron akong 5 electron dito, isipin nyo galing to lahat kay nitrogen. At dahil kailangan sumunod din sa nitrogen sa octet rule, paano yan? Ilan ang electron na kulang kay nitrogen para maging 8? Math. 8, tapos si nitrogen meron ng 5. So 8 minus 5, 3 na lang, di ba? So isipin natin may 3 akong electron galing sa ibang mga atom. Ibig sabihin, pwede nga maging 3 bond. So pwede natin sabihin na ang nitrogen ay 3 trivalent. Tapos, kung titingnan nyo to, kahit sumunod tayo sa octet rule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na tayo, meron akong 2 electron na hindi na kailangan mag-bond. Ang tawag sa mga to na hindi na magbaband, no, ay mga lone electron. Or dahil ito ay pares, ito yung lone pair. Madalas binabanggit din to sa GenChem. So, sana narinig niyo na to dati. Si oxygen naman ay madalas rin natin nakikita sa OrgChem, which is katabi lang naman siya ni nitrogen. So, 8 lang yan, di ba? Tapos, wag na tayo diretso na tayo. So, alam natin, 1 plus lang siya ng nitrogen. So, kung si nitrogen 7 ang valence, edi si oxygen 8. Or pwede natin isipin, kung si nitrogen 5 yung valence, edi si oxygen 6. Di ba? Tapos, paano naman yung kanyang valency or ilan yung bonds niya? Isipin natin, ito yung 6 na electrons ni oxygen. Ilan na lang ang kulang para maging 8? 8 minus 6, so ang kulang na lang ay 2. Galing sa ibang atom. So ibig sabihin, yan pwedeng maging 2 bonds. So pwede nating sabihin, usually si oxygen ay di meaning 2, divalent. Okay? Tapos, kasama rin, okay, sa OrgChem ang ating mga halogens. Okay, kasama sa halogens ang ating chlorine, bromine, saka iodine. Okay? At ang sa kanila, lahat sila ay merong +1 ng oxygen, so 7 valence electrons. Okay? At dahil 7 ang valence electrons, ilan na lang ang kulang para maging 8 siya? 8 minus 7, so 1. At dahil, napansin nyo ba yun? Kung ano yung madalas na difference or yung sagot natin pag nag-minus, yun din yung dami ng bond. Kanina, 4 minus 4. 4 yung bonds ni carbon. Kanina naman, 8 minus 5, 3. 3 yung bonds ni nitrogen. 8 minus 6, 2. 2 yung bonds ni oxygen. Hindi gawin na natin yun sa mga halogens natin. So 8 minus 7, 1. Ibig sabihin, lahat ng halogen natin, isa lang ang bond nila lagi. So okay, bond lang. Bond, hindi bonds. So one bond, ibig sabihin, monovalent lahat ng halogens natin. Take note, si hydrogen ay exception sa octet rule kasi kahit hindi siya sumunod sa 8 valence electrons, ang kailangan lang niya ay isang electron. So one bond rin siya. So patulad ng halogen, si hydrogen ay monovalent din. Ngayon, importante to. Kasi kung isipin natin, yung mga simpleng compound na alam natin, kahit sa GenChem pa, ay sumusunod sa ganitong behavior o ugali. Kunwari, sa OrgChem, ang pinakasimpleng organic compound ay tinatawag nating methane or CH4. Makikita nyo dito, malinaw na malinaw, si carbon, may 4 na bond, dapat lang. Tapos ang bawat hydrogen dito, pansinin nyo, isa lang yung bond, di ba? Ito si hydrogen, ito lang bond niya. Ito si hydrogen, ito lang bond niya. Ito si hydrogen, isa lang. So, nasusunod din natin ito. O kunwari, si HCl, di ba? In this molecule, hydrochloric acid, no, in aqueous form,
Si hydrogen, isa lang yung bond, si chlorine, isa rin lang. Kasi monovalent naman pareho to, di ba? Or, kunwari naman si tubig, si water, HOH, di ba? Or H2O, makikita nyo dito, si oxygen, may dalawang H. Kasi nga, usually si oxygen, divalent. Tapos, notice yung tubig, lagi siyang bent yung shape sa GenChem, but hindi siya straight? Kasi, meron siyang lone pairs. Dalawang lone pair, okay? At yun actually, yung dalawang pares na iniwanan ko kanina dito. So, malaking bagay ito kasi kung hindi natin naiintindihan kung ano yung prinsipyo, bakit ganito yung dami ng bonds niya, yung octet rule, which is very GenChem, mahirapan tayo sa susunod discussion at maliligaw. So, kung okay na kayo dito, then clear na kayo, pumunta sa susunod na diskusyon.